Viewers opinion, sayang si Terence Romeo hanggang ngayon free agent pa rin. Naka-silent ban nga ba? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Hanggang ngayon, unrestricted free agent pa rin ang status ni Terence Romeo sa PBA at sa iba't ibang liga sa buong mundo. Ibig sabihin nito, wala itong kuponan na kinabibilangan ngayon. Maraming nagugulat at marami rin nagtataka na kung bakit ganito ang status ni Terence Romeo na isang unrestricted free agent, lalo-lalo na sa PBA. Dahil maraming nakakaalam na talagang magaling na player itong si Terence Romeo, lalo-lalo na pagdating sa scoring, kung saan dati nga itong scoring champion sa PBA at naging finals MVP pa nung panahon niya sa San Miguel Beermen. Ilang beses din itong nakasama sa medical selection ng PBA at makailang beses na rin itong nirepresent ang Gilas Pilipinas. Kaya marami talagang nagtatanong kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kupunan na kumukuha dito kay Terence Romeo sa PBA. Maraming factors ang sinasabi ng mga basketball fans ngayon kung bakit ganitong nangyayari kay Terence Romeo. Unang-una sa lahat, injury prone daw kasi itong si Terence Romeo. Kaya kahit napakaganda ng credentials nito at masasabing magaling talaga at may ibubuga pa sa edad na 33 years old, ay yung health condition naman umano ng kanyang katawan na palagi ngang nai-injured ang sinasabing pangunahing dahilan ng mga team sa PBA, kaya hindi sila naglalakas loob na kuhanin itong si Terence Romeo. Sa katunayan, simula 2018 hanggang sa huling season niya sa PBA nung nakaraang 49th season na ngayon 2025 lamang natapos, ay hindi pa nakakabuo ng isang season na hindi nai-injured itong si Terence Romeo. Meron pa ngang isang season na talagang hindi siya nakapaglaro totally, at nang makabalik naman siya ay ilang games na lamang ang natitira sa nasabing season ng kanyang koponan. Ang tanong nga ng nakararami, bakit nga ba nai-injured o palaging nai-injured itong si Terence Romeo? Marahil isa sa mga factors niyan yung mga galawan itong si Terence Romeo, lalo-lalo na yung mga killer crossovers niya na marami siyang nabe-break na ankles, na ibig sabihin yung mga ankle breaker moves niya na kung minsan ay sarili niyang ankle ang nabe-break niya dahil sa mga matinding galawan niya pagdating sa crossover. Diyan kasi nakilala si Terence Romeo, yung mga killer crossover moves niya at mga ankle breakers na talagang mapapasayaw ang kalaban hanggang sa matumba na lamang ito dahil sa tindi ng kanyang lateral footwork at husay din sa dribble. Kumbaga pagdating nga sa opensa, marami nagsasabi complete package itong si Terence Romeo dahil mula sa killer crossover moves niya, napakagaling mag-dribble, at pagdating nga sa kanyang shooting ay halos taon-taon nag-i-improve ang kanyang outside shooting, lalo-lalo na sa 3-point area. Dahil na rin umano sa pag-iingat nito dahil sa kanyang mga injuries na palaging sumusulpot sa kanyang karir. Kumbaga para maiwasan yung mga injuries dahil dun sa mga ankle breaker niya, sa mga nakalipas na taon, lalo na simula 2022, ay nagsesettle na lamang umano itong si Terence Romeo sa kanyang mga jump shots at 3-point shooting na unti-unti naman niyang na-master. Kaya bawat taon tumataas din ang shooting percentage nitong si Terence Romeo, lalo-lalo na sa 3-point area. Kaya kung hindi nga ito may injured pagdating sa opensa, wala ka nga hanapin dito. Napakagaling sa mga crossover moves, sa mga ankle breakers, magaling dumiskarte sa pagsalaksak, at pagdating sa outside shooting, halos 80% accurate ang bawat tinitira nito sa labas. At pagdating sa depensa, marami nagsasabi liability itong si Terence Romeo dahil ito ang kanyang weakness. Masasabing hindi masyadong magaling dumepensa, pero paminsan-minsan nakikita rin naman na nakakasabay ito, lalo na kung mabilis din ang kanyang kalaban. Sinasabayan niya ng bilis at inuutakan niya dahil na rin sa kanyang experience sa PBA mula pa nung kanyang rookie year. Ang isa pang sinasabing factor kung bakit hindi pa rin nakakakuha ng kupunan ngayon itong si Terence Romeo ay dahil yung temper issue nito o yung pagiging mainitin ng ulo sa mga laban nila. Mula pa nung kanyang rookie year hanggang sa last season niya sa Terra Firma Jeep, maraming pagkakataon na nakikita itong si Terence Romeo na madaling mapikon o madaling mag-init ang ulo
na karamihan ay nauuwi sa confrontation na sinasabing yun din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin gustong kumuhang kupunan sa PBA dito kay Terrence Romeo. Kung inyong matatandaan nung naandun pa siya sa Global Port Batang Pier ay nakasagutan niya doon si Coach Pido Harencio na sinasabing naging dahilan kung bakit siya na-trade papunta sa TNT Tropang Giga kapalit ni Mo Tautua. At halos isang season lang din ang inilaro nitong si Terrence Romeo sa TNT Tropang Giga dahil din sa ganitong problema ni Terrence Romeo na ultimo mga ka-teammates niya hindi raw nagustuhan ang ugali niya. At yun naman ang naging dahilan kung bakit siya na-trade papunta sa San Miguel Beermen kapalit ng 4 na players. At pagdating naman sa San Miguel Beermen, doon masasabing malaki ang ipinagbago nitong si Terrence Romeo. Di lamang sa kanyang pag-uugali, kundi pati na rin sa maturity niya sa loob ng court. Kung dati maraming nagbabansag at nagsasabi dito kay Terrence Romeo na napakabwakaw daw nito at walang nakikitang kakampi sa loob ng court. Kaya umano yun ang dahilan kung bakit ito naging scoring champion, pero hindi naman niya napagcha-champion ang kanyang mga kupunan na pinaglaruan bago siya napunta sa San Miguel Beermen, kung saan doon niya nakuha ang kanyang mga championships sa PBA dahil napunta siya sa isang loaded na lineup ng San Miguel Beermen. Mula pa noong 2018 ay binigyan siya ng role ni Coach Leo Austria na maging isang pass first point guard na meron din namang go signal na tumira at mag-create para sa kanyang sarili, pero kinakailangan na i-involve niya muna ang kanyang mga teammates o kinakailangan niya munang mag-facilitate bago siya gumawa ng sarili niyang move pagdating sa opensa. Dito sa San Miguel Beermen talagang bumaba ang mga averages nitong si Terrence Romeo, pero nag-mature naman ang gusto ang kanyang laro na nadala naman niya nang matrade siya sa Terra Firma Jeep bago ang 49th Season Commissioner's Cup. Pero ilang games lang ang nilaro nitong si Terrence Romeo sa dalawang conference niya sa Terra Firma Jeep dahil din sa injury, at nang matapos nga ang kanyang kontrata sa Terra Firma Jeep na na-inherit mula sa San Miguel Beermen ay nirelease na siya at hindi na binigyan ng panibagong kontrata ng nasabing kupunan dahil na rin sa sinasabing mutual agreement na kaya siya itrinade papunta sa Terra Firma Jeep ay pagka natapos na ang kanyang kontrata ay i-release siya ng walang magiging kapalit para hayaan itong makapag-explore at maging isang free agent papunta sa mga kupunan ng SMC. August 31 nang matapos ang kanyang kontrata sa Terra Firma Jeep at kinabukasan nga unrestricted free agent na siya, na kaya ibig sabihin pwede na siyang mamili ng kupunan na pwede niyang paglaruan, at siya mismong nagsabi na gusto niyang bumalik sa San Miguel Beermen. Pero hindi nga yun nangyari hanggang ngayon dahil puno na ang roster spot ng San Miguel Beermen at kumuha nga sila ng dalawang rookies na sila Chris Miller at Royce Mantua, at meron pa sila ngayong reserve na si Justin Guevara. Kaya punong-puno na talaga ang lineup ng San Miguel Beermen kaya hindi siya ma-accommodate doon. Nababalita rin na humihirit o nakikipag-usap itong si Terrence Romeo kay Coach L.A. Tenorio ng Magnolia Chicken Templados Hotshots. At ayon nga mismo sa mga reports ay okay naman daw ito kay L.A. Tenorio. Yun nga lang, kagaya ng problema sa San Miguel Beermen, puno na ang kanilang roster spots at meron na rin silang reserve player at meron din silang rookie na hindi pa naglalaro sa kanila dahil sa kanyang obligation sa NCAA na si Yukian Andrada. Kaya wala daw silang maibibigay na spot para dito kay Terrence Romeo, kaya hindi ito napagbigyan na makapaglaro sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Kaya ang masasabing natitirang option na lamang nitong si Terrence Romeo ay ang Barangay Ginebra San Miguel mula sa SMC, dahil ito ang kulang sa player dahil 13-man lineup ang ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel dahil sa pagkakatrade nila kay Maverican Misi at Taljon Mariano papunta sa Terra Firma Jeep kapalit ng first round pick ng nasabing kupunan sa 51st season. Kaya ngayon bakante yung dalawang spots at sinasabing yung isa ay nakareserba para kay Isaac Go, na kung sakali nga na okay na ito at pwede nang magbalik sa loob ng court mula sa injury niya, ay sinasabing yung 14th spot sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel ay para talaga kay Isaac Go. Kaya mayroon pang isang natitirang spot at nakakapagtaka na hanggang ngayon ay hindi pa rin kinukuha ng Barangay Ginebra San Miguel itong si Terrence Romeo na nauna nang na-report na gustong-gustong ilagay ni SMC Sports Director Al Francis Chua sa Barangay Ginebra San Miguel,
pero parang ayaw naman itong kuhanin ni Coach Tim Cone sa hindi malamang kadahilanan. Marami nagsasabi na wala na si Jamie Malonzo at nawala na rin si Maverick Missy, kaya kinakailangan nila ng added scoring option at masasabing fit na fit itong si Terrence Romeo dahil ito yung player na pasok sa mantra ng Barangay Ginebra San Miguel na never say die, dahil na rin wala itong takot na tumira at buo ang loob nito na mag-take ng consequence kapag ka last 2 minutes na o crunch time, kapag kinakailangan na siyang umiscore. Nawala ngayon sa mga players ng Barangay Ginebra San Miguel na parang pawang mga takot, lalo na kapag 4th quarter na. Hanggang ngayon marami pa ring fans ng Barangay Ginebra San Miguel ang umaasa na mapupunta sa kanilang lineup itong si Terrence Romeo at i-consider ni Coach Tim Cone bilang kanilang 15th player sa kanilang lineup. Nakakapagtaka rin ang ibang koponan na nagpahayag ng interes na kukuhanin nila si Terrence Romeo, katulad ng Converge Fiber Xers at Titan Ultra Giant Risers, ay hindi pa rin gumagalaw hanggang ngayon para kuhanin ang unrestricted free agent na si Terrence Romeo. Ilang moves na ang ginawa ng Converge Fiber Xers pero hindi pa rin kabilang dito si Terrence Romeo, at ganon din ang Titan Ultra Giant Risers na sinasabing interesado sa tambalang The Beast and the Bro sa kanilang koponan. Marami tuloy nagtatanong, naka-silent ban nga ba itong si Terrence Romeo sa PBA, na ibig sabihin ay nag-usap-usap ang mga team governors na walang kukuha dito kay Terrence Romeo bilang parusa o protesta dito kay Terrence Romeo. Kung ano yung dahilan, hindi natin alam pare-pareho, pero marahil yung statement niya nung ma-interview siya sa naging dahilan kung bakit siya na-trade mula sa San Miguel Beermen papunta sa Terra Firma Jeep, ang masasabing pangunahing dahilan kaya naka-silent ban itong si Terrence Romeo ngayon sa PBA. Sa kanya kasing pahayag, para siyang napag-initan sa San Miguel Beermen kaya siya na-trade papunta sa Terra Firma Jeep dahil hindi umano niya nakasundo ang isa sa mga coaching staff doon na ayaw naman niyang tukuyin, at halatang halata na hindi yun si Coach Leo Austria, dahil nang makabalik si Coach Leo Austria sa pagkukoach sa San Miguel Beermen last All Filipino Cup, ay nagpahayag itong si Terrence Romeo na handa siyang bumalik sa nasabing koponan. Ngayon nga na si Coach Leo Austria na ulit ang head coach ng San Miguel Beermen, at yun ang sinasabing ugat kung bakit naka-silent ban ngayon si Terrence Romeo sa PBA at hanggang ngayon ay unrestricted free agent pa rin.